ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa bahag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nag-iipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Mga kapatid, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ginuginita natin ang buhay na banal ni San Norberto. Humingi tayo ng awa at patawad sa ating Amang nasa langit sa mga pagkakataon na hindi natin naibigay ang para sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, pasalita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang obispo na si San Norberto sa pagpupunyagi para sa panalangin, pangangaral at paglilingkod sa kapakanan ng iyong angkan. Bilang tugon sa kanyang pakiusap, magkaroon nawa ng mga tagapangasiwa ang iyong sambayanan na magmamalasakit at lilingap ayon sa iyong ninanais, upang laging makatagpo ito ng buhay at kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit. Pag-uwi ko ng gabi ng Pentecost, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko na punang may mga maya pa lang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga iboy pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang mabulag. 4 na taon akong hindi makakita, at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Abihar, hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang maghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Paghatid ng kanyang mga ginawa, ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang natatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayarin niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing.
Kaya't nang marinig ko'y, tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil nanakaw, ano? Hala, ibalik mo iyan, hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin, "Iyan ay dagdag sa upa ng aking ginawa." Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawanggawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Sa pong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa pong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa pong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa pong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Sa pong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao, at tinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Sisar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko," at kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung minsan po upang subukin ang galing at husay ng isang personalidad, siya ay dinadaan sa mga agad-agad na pagtatanong. Halimbawa na lamang sa pahayagan o sa social media. Basta na lamang bibigyan ng interview ang isang tao upang alamin kung ano ang nasa loob nito, upang subukin ang kanyang kakayahan, o di kaya'y upang siluin sa kanyang kaalaman. Tulad na lang halimbawa nitong si Jesus, nais siyang subukin ng mga matatanda ng bayan, maging ng mga kampo ni Herodes, sapagkat maaari siyang sumagot na maaaring pumanig sa magkabilang partido. Pero alam ni Jesus ang nasa sa loob ng mga nagtatanong sa Kanya. Kaya hindi siya nagpahuli, hindi siya kumagat sa mga tanong nila. Sapagkat ang tanong nila ay patungkol sa paglaban sa mga Romano o pagtanggi sa kanilang bayang Israel ang mga Hudyo. Sapagkat ang buwis, kahit paano kapanahunan ni Jesus hanggang mapasangga ngayon, ay isang malaking usapin, sapagkat ang pinatutungkulan nito ay pera. At bilang mga mamayan ng ating bayan, marapat lamang na tayo ay magbibigay ng tamang buwis, sapagkat ito'y tungkulin natin bilang mga mamamayang Pilipino na mag-ukol ng nakalaang buwis para sa ating mga ari-arian, o di kayo meron kayong mga lupain, o kaya sa tuwing bumibili tayo sa mga groceries and market, tayo'y nagbibigay at nagalaan ng buwis bilang karapatang bayad sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Pero syempre po, ang lahat ng maiipon dito ay babalik din sa taong bayan para sa ikauunlad ng lungsod o ng bayan. Pero saan nga ba nauwi ang buwis na siyang ibinibigay natin? Ito rin isang malaki ding katanungan. Saan kaya napupunta ang lahat ng ito? Bagamat ito ay usaping sosyal, usaping politikal, hindi rin dapat malayo ang ating kalooban sa mga ganitong usapin. Marapat lamang na tayo ay nakikialam at nakikisangkot kahit na tayo isang simbahan, sapagkat tayo mismo ang nagbibigay sa buwis na yan. Pero higit pa roon, minamahal ko mga kapatid, tinanong ng mga Pariseo si Jesus, kanino ba dapat magbigay? Sa Cesar o sa Diyos? Bilang isang mamayang Pilipino, bilang isang mamayan ng ating bayan, marapat lamang na paglingkuran natin ang ating bansa. Ibigay ang karampatang buwis, ibigay kung ano ang nararapat. Pero bilang anak ng Diyos, bilang mga mibinyagang Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi natin may paghihiwalay ang katawan at ang kaluluwa.
Hindi natin sasabihin, ang katawan ay para sa bansa, ang kaluluwa ay para sa langit lang. Tayo ay isang buong tao na mayroong katawan at mayroong kaluluwa na hindi dapat lamang pumanig sa isa, kundi paglingkuran ang dalawa, ngunit mas higit na bigyan ng pansin ang para sa Diyos. Sapagkat sa bandang huli, pansamantala lamang ang paglingkuran ng siyang katawan. Pansamantala lamang ang kagandahan na paglingkuran ng ating bayan. Sapagkat alam natin pagdating ng panahon, ito ay maglalaho, mawawala, masisira. Ngunit ang tanging mananatili ay ang dalisay na kaluluwang naglilingkod sa Diyos. Kaya't minamahal ko mga kapatid, tingnan natin ang ating buong pagkatao. Huwag nating paghihiwalayin ang buhay natin sa labas ng dambanang ito at iba ang buhay natin kapag tayo nasa loob ng simbahan. Iisa lamang tayo. Hindi dapat magkalayo ang ating buhay panalangin sa ating buhay paggawa. Kung tayo man ay nasa dilim o nasa liwanag, iisa lamang sana ang higit nating pinaglilingkuran, ang Diyos higit sa lahat at ang ating kapwa. Ang tanong, di ba't sa peray nakaukit ang pangalan ng mga bayani, mga mabubuting halimbawa ng ating bayan? Nung kapanahunan ng mga Hudyo, hindi ba't ang mukha o larawan ng Cesar ang siyang nakaukit dito? Sapagkat ang peray para sa bayan. Ngunit kailanman ang puso natin ay hindi dapat mag-ukit ng pangsamantalang bagay lamang. Ang tanging nakaukit sa ating puso, walang iba kundi si Jesus. Sapagkat sa Kanya tayo nakalaan, sa Kanya dapat tayo mauwi, sa Kanya lang tayo hahantong sa pagdating ng araw. Oo, maaring ang pinagpapaguri natin ay mauwi sa mundong ibabaw, maubos ang inipon natin sa mundong ito, mapaglingkuran natin ang bawat isa, pero ginagawa natin ito sapagkat ang laman ng ating puso'y hindi tao na narito sa lupa, kundi ang laman ng puso natin, pagmamahal ni Jesus. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ngunit ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Sa mga sandaling ito, minamahal ko mga kapatid, ano bang laman ng ating puso? Sino o ano ang nakaukit sa mga puso natin sa mga sandaling ito? Kapag ang nakaukit dyan ay ang mga bagay na panandalian, pansamantala, pati puso natin masisira at mawawasak. Ngunit kung ang nakaukit sa ating puso ay ang pangalan ni Jesus, nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na maibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay na nagmula rin sa Kanya. Sa bawat panalangin natin pong itutugon, aming Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga pinuno ng pamahalaan ay pumunta kay Kristo para alamin ang kalooban ng Diyos para sa buong bansa. Manalangin tayo. Aming Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa ating pagsisimbay, matutunan nating ihandog sa Ama natin ang buo nating puso't kaluluwa. Manalangin tayo. Aming Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo mga mamamayan ay magbigay sa pamahalaan ng kakailanganin para sa iba't ibang serbisyong pambayan. Manalangin tayo. Aming Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kayamanang di na kailangan ng sarili ay ibigay na lang sa mga kapuspalad at sawi. Manalangin tayo. Aming Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng mga kailangan namin at mula sa mga bigay mo ay amin nawang tulungan ang higit na nangangailangan. Alang-alang kay Kristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-ibig mo, aking Jesus, sa puso ko'y nag-uudyok, na sintahin kita lamang higit ngayon at kailanman. O Jesus, tanging ikaw ang may pitang sa puso ko. Sa'yo ako'y ipiling mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para si San Norberto ay magunita sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Norberto ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng saminang dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kay pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikwang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ipagdangal natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaya pinagpapasalamat dahil kayo minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapi po ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Luis Antonio naming mahal na obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, Ma, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalosing buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, mga martir, ngayon din po ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Yun lamang dalisay at busilak ang para sa Diyos. Kaya't lakas loob nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pag
pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig nating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you po. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na siya nagalis ng ating mga kasalanan, mapalad tayong nanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanawa tayo ng katawan na dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Panginoon, narito ako, naghihintay
sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid kong at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Iyong pagligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Pakikinggan, pusong dalisay, aking ikakalan. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Norberto ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Humingi tayo ng awa at pagpapala sa ating mahal na poon. O mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo at makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen, larawan at aklat dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoong nabubuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo, gayon din ang inyong pamilya, ng makapangyarihang Diyos Sama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.